eh. So ang laki talaga ng epekto niyan sa the way we deal with each other tsaka sa media na nakikita na. Hindi kaya imbis na pasulong tayo naging mas hindi naman tayo patras kundi naging mas complex ang ating mga hinaharap sa ilang mga dating bini-basic lang natin kumbaga. Nagiging complex kasi siya because number one, hindi I would say hindi talaga handa tayo sa ganitong bagay. Kasi yung media literacy natin medyo I would say kailangan i-improve. Mas marami kunyari sa Australia, meron na silang proposal na ipagbawal ang social media if you're 15 years old pababa. Oo. Kasi Tama, oo. ang argument nila pag bata, hindi pa ready ganyan. So, may ano sila, may basis sila. Actually ngayon, I believe si Senator Lacson may ganyan din proposal eh. Pero yung cut-off niya 18. No? So pag 17 pababa, wala ka ng social media. So on the one hand, pag titingnan mo, nga naman, kasi kawawa naman yung mga bata, ganyan. Pero on the other hand, ginagamit naman din ang social media for communication. So, kunyari, yung magulang mo nasa abroad, ang gagamitin Facebook Messenger para kontakin ka, dahil minor ka, bawal. So, di ba, kita mo may complexity siya na hindi lang basta-basta dapat tayo nagbaban. Nako, marami-rami. Marami-rami pala tayong dapat na talakayin and sad to say, sabi mo nga, siguro ako for one dito sa media, iilan lang kaming tumatalakay niyan to open the public perception about it or awareness about it. Ako nga, hindi ko nga alam na papunta kayo ng Congress at pinag-uusapan na ito, di ba? So yun ang masakit. So dapat na maging aware ang lahat, lalo na hindi lamang yung simpleng paggamit ng AI kundi kung paano ito dapat na kinukonsume lalo na ng mga kabataan at mga tulad naming medyo nahuhuli dito sa AI na ito. Yun nga yung nakakapagtaka kasi sabi ko nga, naging public na yan as early as 2022, no? Nagkaroon ng ChatGPT. Pero tama kayo, yung media coverage. Also speaking as a member of the media, no? Yes. I think either shy ang media to cover it or baka intimidating siya because technology. Medyo mahina nga ang technology as a topic sa mga journalists, no? Although occasionally katulad nito na nahahatak ako to talk about it, pero hindi siya commonplace. I feel na kailangan i-step up natin yung coverage ng mga ganitong issues. Ako, for one, meaning ko, maraming mga technical terms, maraming mga technical issues that we should be talking about it, lalo na sa paggamit itong AI and the complexities. Pero sad to say, medyo limited ang kaalaman ko patungkol sa AI and kung how it really affect the minds of our youngs and of our business, di ba? And even the politicians, syempre, or the public in general. So nahihirapan din akong kumbaga, di ba? And I admire this kind of conversation, Doc, na you're opening up possibilities for us to explore in the future at lalong-lalo na, higit lalo na address ito sa mga politicians na gagawa ng mga napapanahong batas na aakma dito sa industriyang ito, di ba? Oo, basta isipin natin, matagal nang nagiging digital ang buhay natin, no? Nowadays, imposibleng hindi ka gagawa ng data point sa paggising mo pa lang, pag-check mo ng pag-check mo ng cellphone mo, pag-login mo sa social media, mamaya manonood ka ng kunyari ng Netflix, 'di ba? Lahat 'yan data-based. Tsaka politics is very very data driven, the elections. For example, may proposal si Senator Padilla na ipulis ang mga trolls, no? Kasi nga actually negosyo ang trolling eh. Ang interesting diyan, kunyari may sinabi kang mali tungkol sa kunyari sa kapitbahay mo at pinablish mo online, pwede kang kasuhan ng libel, 'di ba? Pero kung magpapatakbo ka ng troll farm, wala kang kaso. So that's interesting, no? Ang troll farm very powerful 'yan, parang marketing 'yan eh, pero gagamitin mo 'yan para manira ng mga tao. So I definitely agree na kulang ang mga batas natin. Tsaka kulang din yung awareness natin. Akala mo nagte-trend lang yung isang bagay na makikiuso ka.
Pero actually, mga trolls pala yung nagpapalaganap ng post